Good day everyone. So my name is Lorenzo C.D. Guzman. So I discuss about of cone of experience. The cone is a visual analogies. It does not bear an exact and detailed relationship to the complex elements it represents by Edgar Dale. So Edgar Dale was an American educator who developed the one of experiences, also known as the learning pyramid. So several contributions to an audio and visual instructions, including methodology for analyzing the content of motions practices. So in preparing to become a teacher, there are elements that should be taken into consideration. One way of putting it is 8 Ms of teaching, and each element contributes to ensuring effective instruction. So here the 8 Ms of teaching. First is the milieu. Milieu is the learning environment. So dito, ang milieu, tumutukoy ito sa kung paano pag-aaralan ang environment natin, kung gaano kaalaga ang environment natin. So kailangan din ng matutunan ng mga bata o tayong mga mag-aaral na mahalaga ang environment, kasi syempre isa to sa pinaka-kailangan natin pagtuunan ng pansin, ang environment natin. So the second is the matter. Matter is the content of learning. So dito sa matter na to ay dapat napag-aaralan din ng mga mag-aaral kung ano yung nilalaman ng kanilang ng kanilang inaaral. Kumbaga dapat alam nila kung ano yung nilalaman nun, kung naiintindihan ba nila. So dapat maging aware din sila sa kung ano yung binabasa nilang mga mga pinag-aaralan nila. So the third is method. Method is a teaching and learning activities. So dito naman pumapasok na dito na ang mag-aaral ay natututo sila sa tinuturo ng isang instructor or ng isang teacher, at dito sinusukat ng teacher kung naintindihan ba nila ang diniscuss ng kanilang guro. So magpapagawa sila ng activities sa kanilang mag-aaral. So number 3 is material or the resources of learning. So dito naman pumapaloob dito yung material, or syempre as bilang isang future educator, so syempre mas maganda kung meron tayong mga kagabitan sa pagtuturo para at least hindi nakukulangan or hindi tayo parang nahagol sa mga gawain, kasi kumpleto tayo ng mga kagamitan. Pero pag kulang po yung mga gamit, syempre may hirapan po tayo at hindi tayo makakapagturo ng maayos pag kulang yung mga gamit po natin. So number 5 is media, communication system. So dito tumutukoy naman ito sa media na kung paano tayo makikipag-communicate sa ibang tao. So kailangan din bilang isang guro ay dapat matutukan din natin yung mag-aaral natin o mapagsabihan natin na ang media ay napakahalaga, pero may limit lang po ito sa paggamit. So ang communication system naman ay alam naman po natin na napapadali nito yung mga gawain sa lalong-lalo na sa mga guro. Mas napapadali nila ngayon because of technology. So number 6 is motivation. Motivation is arousing and sustaining interest in learning. So ito naman as a teacher, di ba? So kailangan din natin i-motivate yung mga bata para kahit papaano ma-inspire sila sa atin, at pag na-motivate natin sila, mas lalo pa nilang sisipagan sa pag-aaral. So number 7 is mastery or internalizations of learning. So as a student, we all know that
Hindi naman po tayo lahat perfecto, di ba? So, pero as long na kaya mong gawin at kaya mong gampanan yung trabaho mo, so kailangan mong i-master yung mga bagay na kailangan dapat tapusin mo, ganun, para at least hindi ka na mahirapan. So, number 8 is measurement. So, evidence and learning took place. So, ito naman, ang measurements naman, ay ito yung ebidensya ng mga mag-aaral. Para ito place nila yung ginagawa nila, i-measure dapat nila yung ginagawa nila, na dapat kailangan, dapat sakto lang, wala yung sobra, ganun. Dapat kailangan din nilang i-measure yung dapat nilang i-measure para kahit pa paano walang lamangan. So, this is my only report for today. Thank you for listening.